Welcome po muli sa ating kusina. For today's video guys ay gagawa tayo ng pangnegosyo na brownies. Ang kaibahan lang dito dun sa mga brownies na ginawa natin before, mas pinababa natin yung costing dito guys. Hindi po tayo gumamit dito ng chocolate dun sa kanyang butter mixer. Bali cocoa powder lang yung ginamit natin dito pero mas wala siyang halos pinagkaiba dun sa mga gumamit ng chocolate. Kaya wag na natin patatagalin ito. Tara umpisahan na po natin. Ayan, meron tayo ditong butter. Dalawang klase ito guys. Pwedeng buttercup din yung gagamitin nyo dito. Bali 1/2 cup lang yung kailangan natin dito guys. I-melt lang natin ito sa microwave or pwede rin po sa double boiler. Ayan, kapag nag-melt na yung ating butter, ilagay na natin yung ating oil. Then i-mix lang natin ito. Isunod na rin natin yung ating cocoa powder. Bali half unsweetened yung Hershey's guys yung ginamit ko dito. Then half naman yung dark alkalized powder yung ginamit ko para mas intense yung pagka-chocolate ng ating brownies. Then i-mix lang natin ito hanggang sa mag-melt na yung ating cocoa powder. Then set aside lang muna natin ito. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating 2 large egg. Then sunod na rin natin yung ating brown sugar at saka white sugar. Mas maganda kung brown sugar yung gagamitin natin guys para mas chewy yung ating brownies. I-beat lang natin ito or i-mix lang natin siya hanggang sa mag-light and fluffy na siya. Then sunod na rin natin yung ating vanilla. Mahalaga na ma-mix natin maigi yung ating egg at saka yung ating sugar guys. Kasi ito yung magbibigay ng magandang kulay dun sa ibabaw ng ating brownies. Yung pagka-shiny niya mamaya kapag after natin siyang ma-bake. Pero pwede naman po kayong gumamit dito ng wire whisk lang. Hindi naman kailangan ng mixer. Basta ang importante mahalo nating maigi yung ating egg at saka yung ating sugar. Basta hanggang sa mag-light and pale na yung kulay ng ating egg mixture. Ilagay na natin ngayon yung ating butter at saka yung ating cocoa mixture. Then, i-mix lang natin ito ulit guys hanggang sa well combine lang sila. Again po, pwede po kayong gumamit ng wire whisk lang. Ayan, hindi kailangan ng hand mixer dito guys or stand mixer. Basta ang importante yung stage na pag mix natin ng sugar at saka ng ating egg kanina, dapat hanggang sa mag-light and fluffy para mas maganda yung texture ng ating brownies. Mas chewy siya at saka glossy yung ibabaw ng ating brownies kapag binake na natin siya. Huwag din po natin kalimutan na scrape lagi yung side ng ating mixing bowl para mahalo pong maigi yung ating mga ingredients pati yung mga nasa ilalim. Ilagay na natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour at saka yung ating salt. Ayan, sasalain lang natin ito or sift lang natin siya guys para maiwasan natin yung mga lumps or mga buo-buong flour na masasama dito sa ating butter mixture. Then dito guys, hindi na ako gumamit ng mixer dito. Wire whisk lang na lang yung pinanghalo natin dito guys kasi bawal ito ma-overmix. Kasi kapag na-overmix natin ito guys, hindi na magiging maganda yung texture ng ating brownies. Basta hanggang sa wala nating nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl, ayan, ready na yung ating butter mixture. Tandaan po natin, huwag natin i-overmix at huwag na po tayong gumamit ng mixer dito. Pwedeng spatula lang at saka wire whisk. Ilagay na natin ngayon yung 1/4 ng ating nuts, then yung natira naman para sa toppings mamaya. Dito guys, pwede na kayong gumamit dito ng mga regular nuts lang yung nabibili lang sa palengke. Again po yung recipe na ito, mas pinababa natin yung costing. Kaya nasa inyo na guys kung ano yung ilalagay na topping sa inyong brownies. Ang mahalaga, masarap yung brownies natin. Hindi kailangan mahal yung nuts. Pero syempre kapag gumamit kayo ng mga walnuts, yung mga mamahaling nuts, isasali nyo yun sa inyong costing. Then dito ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Naglagay ako ng oil at saka ng baking paper. Ang size nito guys ay 8x8. Kung pangbenta nyo guys, pwede nyo doblehin or triplehin yung recipe natin. Pero kung first time or first try nyo muna guys, itong recipe lang muna ang gagawin nyo para in case na may mali, hindi sayang yung ating ingredients. Ito na yung natirang nuts natin. Ilagay na natin siya lahat dito sa ibabaw ng ating brownies. Basta kayo na bahala guys. Maraming pwedeng ilagay na toppings dito sa pinaka-base natin na brownies. Pwedeng marshmallow. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven 160 degrees Celsius ng 30 to 35 minutes lang guys. Depende po sa inyong oven. Basta ang importante, huwag po natin i-overbake kasi magda-dry na po yung ating brownies. Gagawin natin yung toothpick test. Ayan, dapat kapag tinusok natin siya ng toothpick, meron pang natitirang medyo basa pa na chocolate or may mga konting crumbs pa guys. Yan, normal lang po yan guys. Mag-set pa yan kapag malamig na siya. Then nilagay ko lang siya dito sa ating cooling rack. Then pinalamig ko lang siya guys hanggang sa mag-warm lang siya. Then nilagay ko lang siya sa chiller ng at least 2 to 3 hours lang guys bago natin siya i-cut para hindi siya masyadong sabog kapag in-slice na natin siya. Kasi kapag mainit natin siya i-slice, hindi maganda yung pag-cut sa kanya. Parang makikita nyo parang may durug-durug siya. Or mas maganda guys, overnight nyo siyang ilagay sa chiller or sa fridge bago nyo siya i-cut para malinis talaga yung pag slice nyo ng inyong brownies. Ito na yung ating brownies. Ayan, na-slice na natin siya.
Ayan, nakikita nyo ba guys yung pagka-shiny nung top ng ating brownies dahil yun dun sa magandang pagka-beat or pagka-mix natin ng ating egg at saka ng ating sugar kanina. Mahalaga talaga yung stage na yun guys, kaya kailangan gawin nyo yun. Papakita ko naman sa inyo ngayon yung texture sa loob ng ating brownies. Sobrang moist at napaka-chewy ng loob ng ating brownies guys. Then yung pinaka-base, yung pinaka-mismong brownies, napakasarap niya guys. Hindi siya magpapahuli dun sa mga brownies na ginamitan ng chocolate. Din dito guys, pwede kasi kayo maglagay dito ng iba't ibang topics na sa inyo na guys. Mas masarap na yung pinaka-base, din dadagdagan nyo pa siya ng masarap na nuts or ng mga chocolate chips. Ayan, mas lalong sasarap yung ating brownies. Mas lalo kasi siyang naging moist guys kasi yung nilagay natin, combination ng butter at saka ng oil. Papakita ko naman sa inyo yung packaging ng ating brownies. Ayan, depende naman sa inyo guys kung saan nyo siya ilalagay. Pero syempre kapag maganda yung packaging natin or yung presentation ng ating brownies, yung pagkalagay niya sa box, mas mabibenta natin siya ng medyo mahal. Kahit mura yung recipe natin na to, kahit mas pinababa natin yung costing niya, pero pag maganda yung pagkabalot natin sa kanya or yung pagka-package natin, packaging niya, ayan, pwede natin siyang ibenta or pwede natin dagdagan yung presyo niya. Mas lalo kasi siyang nagiging moist guys kapag binalot natin siya ng ganito, yung naka-plastic wrap siya. Mas nagiging moist siya. Then, ito naman yung ating sticker na brownies. Ayan, mas lalo siyang presentable tingnan. Maganda rin kung nakabalot siya guys kasi para iwas contamination or mapasukan siya ng mga alikabok or mga dumi. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating box. Then, itong box na ito guys, ito yung size niya. Ayan, RM boxes ito guys. Makikita nyo siya sa Shopee. Then, ito yung size niya. Ito din yung ginamit ko dun sa yung ating cheese roll nakaraan. Ayan, ito na yung ating brownies guys. Naka-box na siya. Mas maganda na siya tingnan guys. Mas presentable na siya tingnan. Then mag-add lang tayo dito ng sticker at saka ng konting ribbon. Ayan, pwede na rin siyang ibenta or SRP nito guys. Pwede nyo siyang ibenta ng 250 pesos dun sa isang box na 8 pieces yung laman. Then kung gusto nyo namang mas murang lalagyan, ito yung transparent. Pwede nyo rin siyang ilagay dyan. Clamshell naman yung tawag sa lalagyan na yan. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.